Pati. We praise and we thank you, Lord, sa mga nawawasan pa ng kami. Ito ang kaloob niya sa bawat isa sa amin. Upang Papa, ito hinihiling ko sa ngalan ng Lord Jesus Cristo. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Panginoon, at higit sa lahat sa kanalugdan na minamahal na Apo Kunching. Ang may babahagi ko lang po sa inyo sa kakaibang kaganapan na nangyayari sa aking buhay na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na sadya nga po na kung papaano niya ibinabahagi sa akin sa pamamagitan ng mga kapatid na alagad na sadya nga pong hindi maihahambing ang kaloob niya sa akin. Hindi man ako hirangin na isang alagad, subalit kakaiba nga po. Ang kaganapan po nung isang linggo po sa aking inda, bagamat hindi ko po siya may akay dito sa banal na dambana, subalit ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon kung papaano batahin ang lahat upang aking mailagpusan ang lahat. Nagkaroon po ng mga nakaramdaman ng aking inda sa balat. Subalit, hindi ko nga po maiakay. Dinulog ko po sa Panginoon sapagkat nananalig at naniniwala po ako sa pamamagitan ng aking pagbabata sa bawat araw na pumupunta ako sa kanyang banal na dambana. Alam ko po na lahat po pinagkakalob niya. Hindi man po tuwiran na maramdaman ng mga mahal sa buhay, subalit katotohanan pong nagaganap. Nais ko lang pong ibalik sa inyo kung paano nga po nagbahagi kahapon ng ating kapatid na Beng. Sadya nga pong mahirap. Sa kabila ng pinagdaanan mo sa buhay, lahat at higit na mahirap kung mismong pamilya mo, mahirap ipayulwanag sa kanila. Subalit sabi nga po ng Panginoon, ang mahirap sa kapwa mo, huwag mong alalahanin sapagkat ako ang magsasadsad sa iyo. Yun po ang tangi kong pinangangawakan sa aking buhay sa bawat pagsunod ko. Sapagkat sabi ng Panginoon, sumunod ka lamang, ako ang bahala sa pamilya mo. Yun po ang malaking pinangahawakan ko sa aking buhay. Sapagkat kung bilang pagkatao nga po, hindi niyo po ako masisilayan sa dakong ito. Sapagkat napakarami pong suliranin. Sa kabila po ng may anak po ako ng maliit. Subalit bakit nga po ba patuloy ako naririto? Sapagkat nga po hindi po sadyang kayang ipaliwanag kung ano yung nararamdaman mo na kung pagninilayan mo nga ba, bakit nga ba sa bawat araw ng iyong pangangailangan, kailangan mo dumako sa dakong ito. Subalit hindi nagiging hadlang iyon sapagkat katotohanan nga po na sinabi ng Panginoon na talikdan mo ang lahat, ako ang bahala sa pamilya mo. Kundi sadyang ang Panginoon ang nararamdaman ng bawat isa sa ating puso, sadya nga pong hindi mo kayang gampanan ang lahat bilang pagkatao. Subalit salamat sa Ama, sa katatagan, sa matinding pananalig at pananampalataya. Ganun ba sa mga karamdaman ng buong pamilya na hindi man nila lubos na maramdaman
kung anong hirap, subalit ikaw na nagbabata. Hindi niloloob ng Panginoon na ikaw ay mabigo sa kabila ng hindi man nila maunawaan. Sapagkat nga po di ka pwedeng dumaing, di mo pwedeng sabihin sa kanila na hindi mo na kaya sapagkat ikaw man sa sarili mo, alam mo na ang Diyos ang kaagapay mo sa ating buhay. May pagsisigawan ko nga po na ang Diyos ay buhay sa dahong ito sapagkat sa lahat ng kaganapan na nangyayari sa aking buhay, siya lang po ang aking kaagapay, siya ang aking nararamdaman. Kung papaano niya naibsan lahat ng sakit na nararamdaman ng aking buong pamilya, ganun ba na ako ang nakakaranas? Sabi nga ng Panginoon, pag naramdaman mo na ang lahat ng iyan, patotoo lamang na ako'y sumasa iyo. Sapagkat ng panahon man ni Kristo, hindi man siya tinanggap ng buo. Kaya nga po ako tunay na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat sa lahat na nagaganap sa aking buhay, masigit niyang pinatotohanan na siya'y buhay na sa aking buhay. At dapat ko lang pong ipagsigawan sa kanila na siya'y naghahari sa aking buhay. Sapagkat kung bilang pagkatao nga po, hindi ko kayang gawin lahat ng ito. Subalit siya, alam ko, nakaantabay lang po siya sa akin. Kaya papurit pasasalamat sa Diyos sa bawat araw na ako'y dinadako niya dito. Alam ko kung papaano kong iniiwanan ng aking buong pamilya. Pag uwi ko sa aming tahanan, maayos po sila at yun po ang aking pinananaligan. Lahat po ng ito inihiling ko sa pangalan ng ating Ama at kay Apo Kunching na kinalugdan. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Alam mo, mahal na mga kapatid, damandama ko na nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Basta't manalig lang po tayo at manalangin ng tapat, tiyak natutugunin ang ating lahat ng kahilingan. Hindi man po agad niya maibigay, pero darating at darating po ipagkakaloob niya sa atin. Basta po tapat lang tayong manalig sa Kanya. Sino po ang gustong magbahagi ngayong araw na ito? Itaas lang po ang kamay. Wala po bang gustong magbahagi? Ako na lamang po ang pipili na idinatag sa akin ng Ama. Ang aking kapatid. Kapatid, dali ka na at ikaw ang dinatal sa akin ng Ama, tawagin ko para magbahagi dito sa ating harapan. Ako po last week po, 3 days po kaming nag-attend dito. Ngayon, pangalawang araw na naman po. Ang maaano ko po, kasi yung anak ko galing ng ospital. Ngayon, parang sa mga inano sa gamot sa anak ko, parang hindi, nakikita ko hindi nag-aano. Kaya pinahinto ko na yung mismong yung gamot. Kaya ako, naglilingkod kami ngayon kay Ama. Sana po na inihiling ko kayong lahat mag-ano sa aking anak na manalangin. Kasi po, dinala ko sa ospital yung anak ko. Kagaya kong malakas at nagsasalita at nakakakita. Ngayon, parang yung kalahating katawan niya, parang na-stroke.
Nung pinasok ko po sa ospital, talagang magaling na magaling. Ngayon po, kinunan siya ng tubig dito sa likod. Parang hindi niya kaya yung mga gamot na pinasok sa kanya. Kaya po, may nag-ano sa amin na dalhin ko po dito kay Apong Conching. Kaya kami kahit po malayo, talagang inaano namin, sinasakripisyo namin yung anak ko para manalangin po, para inihingi ko po sa inyong lahat, pati na yung mga pamilya ko, kasama ko. Sana po yung anak ko abigyan ng ng Panginoon para dalawa pa po yung anak niya. Kaya dinadalangin ko po sana bumalik yung dating ng katawan ng anak ko para po pag inano ng Panginoon sa amin. Kaya nagtitiis po kaming maglingkod kay Ama para po talaga pong napakasakit pag po nakikita ko yung pag nasa bahay kami. Dating malakas yung anak ko, ngayon biglang nagkaroon ng karamdaman na ganyan. Talaga pong para sa amin parang maano ka na, talagang akala mo magbibigay ka na. Talagang kaming dalawang mag-asawa kasama niyang tatay niya, talagang kami ng mga kapatid niya, nakikita namin na talagang huwag tayong bibitiw, sabi ko. Kasi binigay ng pagsubok ng Panginoon sa atin yan, ianuhin natin, sabi kong ganyan. Kaya po, hinihiling ko po, sana ibigay niyo po sa amin yung pagdadasal niyo sa aking anak at sa Ama. Salamat po. Mahal na kapatid, manalig lang po kayo, manalig lang po tayo at umasa sa Panginoon. Magtulong-tulong po kayo ng inyong pamilya sa panalangin, sa paghingi ng kagalingan ng inyong anak. Ibibigay po yan ng Ama, basta po taos sa puso natin ang paghiling sa Kanya. Buhay po ang Diyos na talagang nagbibigay sa atin ng lahat ng kagalingan sa ating karamdaman. Basta magbata lang po tayo. Wala po bang gustong magbahagi dyan? Ngayon po ay, halika po nanay. Ang talagang ibabahagi ko po sa inyo na totoo pong nangyari sa buhay ko. Maniwala at dili po kayo. Nang namatayan po ako ng bata sa sinapupunan ko ng 10 araw. Magna 9 months na po yun. Bawat magsabi po sa akin, talagang milagro ang binigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Noon po, talagang ang buhay ko po, inaamin ko po sa inyo. Kaya lalo po akong hindi nawawala sa Kanya. Mali pa lang po ako. Unang-una po, sinapian po ako, yung nagkaroon po akong karamdaman na anemia, ika nga po nila, yung pumuputi po yung dugo. Nabalitaan po kami sa may kutod na sinapian po ng inalalaging saklolo. Dinala po ako doon ng magulang ko. Eka nga po ni Apo doon. Talaga pong payat na ako noon at maputlang na po ako. Dahil talagang umaga, gabi, kahit po maghapon hindi ako dinadatunan ng tulog. Araw-araw po yung hinihaw na atay at saka po yung talbos ng kamote, umaga, tanghali, hapunan, yung
Umisa po, masusuka na ako sa palagi po yun ang kinakain ko. Teka po sa akin talaga nung kasyam na gabi na araw na pong pagpunta ko roon. Kapag nakatulog ka na niyan anak, absuelto ka na po. At pumunta ka rito kung talagang nakatulog ka. At nakatulog po talaga ako. At sabi po niya sa akin, kaya mo ba lumakad mula sa pinto ng bahay niya hanggang sa harapan niya? Opo ka ako. Kala ko yung lakad lang, kundi lakad na paluhod po pala. Ginawa ko po yung sa simbahan sa San Fernando po yun. Kaya yun nga po, yung pangalawang pangyayari pa po noon, yun nga po namatayan ako ng bata sa sinapupunan ko na 10 araw po talaga bago nila ninalis. Dahil po talagang pagpasok ko pa lang po, may nilalagnat na po ako. Kumbaga may infection na po sa loob ng katawan ko. Tapos po, 8 araw na po, hindi pa rin po tinatanggal. Sa dalangin ko po sa Panginoon Diyos na kasama nga po talaga na hinibigyan ako ng pangalawang buhay dahil sa mga maliit pa lang po anak ko. Hindi po nila alam na uminom po ako ng biogesic na hindi nila alam. Kaya nung mag-normal na po yung temperature ko, doon lang po ako sinet ng operasyon. 10 araw na po nung tanggalin nila. Sa amin nga po, balita pala yung namatay na ako. Kahit po din sa amin sa bahay pare. Kaya nung makita po kami ng mga kaklase kong batch 1965, ang mga babae po, niyakap ako, tsaka yung mga lalaki, pinisil po mahigpit ang kamay ko. Buhay ka pa, po. Siguro po nabalitaan nila yung nangyari sa akin. Pagkayari din po, yung pong mga lalaki naman po, yung nga, pinisil pong mahigpit, buhay ka pa Opo ka ako, siguro ka ako yung pangyayari na nabalitaan nyo na 10 araw ka ako bago tinanggal yung anak ko sa sinapupunan ko. Ako nga po. Si Ma'am Bering Manyo po din nung pumapasok na po na ako sa eskwelahan. Sumigaw pa ho, nasa bahay siya. Hoy, kurutin nyo nga yan kung talagang buhay. Nga po. Dahil bawat magsabi, talagang imposible po. Kaya talaga ang Panginoon Diyos ay buhay. Talaga pong inaano ko sa buhay ko. Ang pangalawa pa po, nung pong magsunog yung mga anak ko sa altar, tinulong ko po sila. Nagsunog po, may bumbilya po akong maliit na ganun. Tapos yung, di po ba, yung bukil ganun, wala naman pong takip yung lalagyan ng kuryente, di po ba? Nakasiksak po sa outlet yun, hindi ko po pinapatay, maghapon magdamag. Nung gabi po, ba't alam mo, ilaw yung kwarto kako nga po. Kinabukasan po, makita, puro abo po. Yung tapat po ng bumbilya, tsaka yung paligid po ng na yon, plywood lang pong manipis yun. Nangawiin ko po yung ala kang makikita lang na yung may apoy na man po doon sa altar na yun. Kaya talagang Panginoon Diyos po ako dahil kahit po kinulong ko yung mga anak ko noon, sinarado ko po ang gate. Dahil po nabalitaan ko, muntik na pumalunod yung panganay ko sa likuran namin na may patubig doon. Hindi ko naman po kinukulong yung mga anak ko para nagpapasarap ako sa buhay, kundi naghahanap buhay po ako. Yung pong mga pangyayaring yun, talaga pong lalo po akong kumapit sa Panginoon Diyos. Kaya, totoo po, habang buhay po ako hanggang sa mawala ko, sa Kanya po ako. Kahit po yung mga ibang gumagawa sa akin ng di sama, talaga po ang Diyos ay buhay. Totoo po yun. Maraming salamat po. Salamat po. Patuloy lang po tayong kumapit sa Panginoon. Wala naman po tayong kakapit ng iba kundi sa Kanya lang. Siya po ang magbibigay sa atin ng lahat-lahat sa buhay natin. Ngayon po aawit po ang isa naming kapatid. Ang aking pong kapatid na Annalyn.
Panginoon, sapagkat muli po tayo pong lahat ay nititipon ngayon upang muli po ay pagsalusaluhan natin ang mga salitang banal niya. Natuwiran nga pong makikinabang ang bawat isa kung tuwirang tatanggap. Amen po ba yun? Kaya po para po sa inyo at para sa ating Panginoon. Sa ating pong mga kapatid na nasa internet, magandang umaga po sa tanghaling ito. Naway kahabakan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Kahabakan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Tayo naway kahabakan ng Ama, tayo'y nilingap niya, makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Naway kahabakan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Purihin natin ang Ama, daigdig niya'y tigip kadanalan, makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, mamamayani. Naway kahabakan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigip kabanalan, bagong umaga sumikat na pauwi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabakan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Naway kahabakan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Tunay nga po ang ating Panginoon ay buhay na sa tuwi na po ang patnubay at gabay hindi nawawalay. Amen po ba yun? Sapagkat kung wala ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang patnubay at gabay, hindi natin kakayanin. Amen po ba? Sa lahat ng ating mga pinagdaraanan, kung wala ang biyaya ng Panginoon
sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal na sumaan sa ating lahat para tila baga hindi natin kakayanin. Sapagkat kapag ka nawala na tayo ng pag-asa, nandun na yung pagkalugmok. Amen po ba yun? Nanduro na yung kawalan ng pag-asa na tila baga ayaw na nating makibaka sa buhay. Subalit, nandiriyan ang ating Panginoon upang sa gayon ay tanglawan tayo at muli tayo makibaka. Sapagkat nagkakaroon tayo ng lakas na kala natin, hindi na natin kaya. Amen! Kaya po, purihin at dakilain siya. Maraming salamat po at maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat kapatid sa napakaganda mong awitin. Ngayon po ay aawit pa rin po ang isa nating kapatid, si Tita Mirna po. Muli po ay papuri sa iyo, dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat po sa iyo. At muli ay niloob mong kami magkatipon-tipong magkakapatid, makatindig sa harap at ikaw'y maalayan. Muli po Ama, manghun at maghari ka sa bawat naming ginagampanan. Amen. Papagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Katotohanan po, kay sarap magbahagi ng kahiwagaan ng Panginoon. Subalit, ako'y higit na naniniwala na ang bawat isa sa atin ay higit na nananabik sa na makakapakinig sa mga banal na aral na handog ng Ama sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na Apo. Kaya po marami pa namang araw, saka na po ako magbabahagi. Nais ko lamang pong pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng awiting iaalay ko sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan, kung papaano nga sa unang awitin ng kapatid na bunso, na Anali, ay nananambitan na nawa tayo kahabagan ng Diyos. Napakabuti niya. Siya'y punong-puno ng habag at awa. Kaya po, muli Ama, para po sa iyo ang awiting ito mula sa aming magkakapatid, 10 ng aming mga kapatid na sa pagkakataong ito'y nanonood po sila, kabahagi ng gawain, patnubayan mo po kami. Salamat sa damdaming dulot mo na panabikan ka sa bawat oras. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko.
Salamat din sa tatag na bigay sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may liwanag rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Aka'y na bigyang tatag kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya't tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Aka'y na bigyang tatag kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Amen. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Purihin ka at takilain ng walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, Tita, sa napakaganda mong awitin. Ngayon po, Ina, maraming salamat po sa mga kapatid kong nagbahagi sa araw na ito. Inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat, maghawak-hawak